Actually, ang inaaral natin dito ay basic electronics and electrical circuits. So, sa lahat ng mga laboratory works, ang unang-unang tinitignan o ang unang-unang ini-introduce ng mga instructor, faculty, ay yung tinatawag nating safety, power sources, and metering. Kasi ito yung mga basic na napakahalaga para maintindihan nyo at matutunan ninyo, lalong-lalo na sa pagdidil natin sa kuryente. Kasi ang kuryente kasi walang sinisino yan. No? Hindi yan parang laro na sa tabihan mo ng timeout. Hindi pa ako nakakaintindi ng pagbabasa ng meter. Wala pa akong alam sa tungkol sa kuryente. Kapag humawa ka ng kuryente, kasabay ng pagiging ignorante mo, papatayin ka ng kuryente. Pero kapag humawa ka ng kuryente, kasabay ng pagiging may kasamang dunong, ay magiging kaibigan mo yung kuryente. So, discuss na natin itong safety. Wala ka daw po pwedeng sabihin na 100% na shop o safe na shop o environment. Kasi if you are dealing with electricity or shop works, laboratory, sharp edges, power tools, exposed power leads, yung mga liquid or chemical na natapon, no, yung mga liter, kaya nga kasama sa mga tinuturo namin sa inyo yung paglilinis ng kwarto, yung tinatawag natin na homeroom. Ito ay mga potential hazards ito. Kapag makalat ka magtrabaho, ang tendency ba-aksidente ka eh. Halimbawa, nakakalat sa paligid mo yung ikutan ng wire or yung mga materyales na imbis na nakalagay sa kahon habang nagtatrabaho ka, imbis na may nakalagay sa sa mga toolbox mo, imbis na may toolbox ka na ginagamit, nagiging dahilan para ma-prone ka sa accident dahil ang nangyayari, yung hindi nakaayos, no? Wala kang gamit na naka-organize. So, isa sa mga paraan para ikaw ay maging ligtas sa trabaho mo, ay maging organisado ka sa mga trabaho mo, sa mga ginagawa mo. So, yung mga nakagawian mo sa safety at saka yung mga procedure ang nakakabawas dito sa mga hazard o yung mga delinquenteng bagay na ito, no? Pero wag mo raw siyang i-eliminate. Wag mo siyang aalisin. Sasabay mo siya lagi sa trabaho mo. Yung safety, no? Na tinatawag. So, pagtuunan mo ng pansin yung kahalagahan ng pagiging safe o ligtas na mga practices at yung mga procedure sa simula't simula pa lang, and then bigyan mo ng diin sa bawat opportunity sa buong course, no? So inaasahan na ang mga estudyante sa pagsisimula pa lang ng course ay iiwasan yung pagiging careless at yung pagiging ignorante. Isa sa mga dahilan kung bakit tinuturo namin yung safety at saka pangunahin nga yung power sources at saka metering para dito sa mga bagay na ito ay hindi ka maging ignorante. Bakit? Ito ang magpapahamak sa iyo pag hindi mo naiintindihan. Pag hindi ka nakakaintindi sa kuryente, yan ang magpapahamak sa iyo. Pag hindi ka nakakaintindi sa pagme-measure, makakasira ka ng gamit. Maraming masasayang. So, sinasabi rito, inaasahan na ang mga estudyante, maaga pa lang sa course na in-enroll niya, maiwasan itong pagiging careless at saka yung pagiging ignorante, makalikha ng mga hazardous situation o yung ma-expose sila sa mga posibleng injury na baka kaharapin nila, no? So in other words, isa sa mga dahilan kung bakit nandito tayo sa classroom para i-simulate
yung posibleng mangyari kapag ikaw ay nandun na sa industry. Sa industry, inaasahan nila na marunong ka na, skilled ka na. No? Maswerte ka na lang siguro kung magkaroon ka ng kasama doon na iaalalayan ka. Pero kung tutuusin, kung wala kang alam, no, yung basta pasok ka na lang doon, bypasok ka na lang as electrician kahit wala kang alam dahil may kapit ka, napakadelikado nun. So, yung pagiging alerto, ligtas yung pagiging safety-minded ng teacher mo, ang siyang titingin dito sa mga sitwasyon na siyo at magagamit mo ng dynamically, no? Yung mga highly instructive safety teaching aids. Ano to yung mga highly instructive safety teaching aids na tinatawag natin? Yung tumutulong, yung mga instructional material na nakakatulong para sa ikaliligtas mo. Isa na yung manual. Di ba binibigyan ko kayo ng manual from time to time? Yung mga 5-page nun. So, yun ang isa sa mga dapat mong ikonsidera kapag ikaw ay pumapasok sa mga laboratory works. Kasi when you are already in the industry, you will be left alone. No? You will be left alone and i-assume ng supervisor mo, although tuturuan ka din naman doon, pero i-assume ng supervisor mo na galing ka sa mga technical school na katulad ng TUP at magiging maalam ka sa mga bagay-bagay na dapat mo matutunan at malaman. Kinakailangan muna na magkaroon ka ng training at i-insist mo na tratuhin lahat ng injury personally, no? Ito yung pinakamatindi dito, yung mga electrical shock. Kasi hindi mo na chine-check yung power kung nakasaksak o hindi. Basta na lang hahawakan. Ito medyo matindi na ito, no? Ini-insert daw ito sa shock victim throat at ginagamit ito na aid in mouth-to-mouth resuscitation. Siyempre nakakadiri kasi na pag nag-mouth-to-mouth resuscitation ka, para nakikipag-lips-to-lips ka dun sa pasyente. May nilalagay sa bibig para hindi naman, no? Parang nakakatawa pero you're saving life eh. Habang wala pa yung pag nagkaroon ng matinding electric shock ang isang tao, pagtibok ng puso niyan. So may nilalagay sa bibig niyan para ma-mouth victim's throat, no? Ilalagay mo para ma-mouth to mouth resuscitation mo hanggang sa dumating yung doktor o yung emergency na magdadala sa kanya dun sa clinic. So yung mga nasanay, mga personal na train o nasanay, ang siyang gagamit ng device na ito, kung hindi ka marunong maglagay nito o hindi mo magawang mailagay ng tama, magkakaroon ng throat damage yung pasyente. So kapag gumagamit ka naman ng hand-to-hand and hand-to-ankle resistance measurement, dapat maipaliwanag sa mga estudyante na ang kuryente ay dumadaloy sa kanila sa pamamagitan ng resistance measurement. Pero yung mga value ay maliit lang at hindi mo mararamdaman. Particularly pag DC. Ito yung sinasabi ko, klase. Ito yung kapag hinahabol mo na yung ng isang pasyente, no? Yung bang huminto yung pagtibok ng puso ng pasyente dahil nga sa electric shock. Ganyan yung ginagawa. Para siya, yung bang makahinga siya uli, gano'n. I-revive mo siya. Dito na tayo sa mga meters at saka mga instrument, ano? Ang mga basic na pagkakaiba ng ammeter, voltmeter ay ma-distinguish mo siya sa laboratory experiment. At ito ay binibigyan din ng maraming beses base din sa mga later experiments na gagawin nyo. Ang point dito para yung meter na pipiliin nyo na gagamitin mo sa pagsukat ay kinakailangan may konti o walang epekto o normal na circuit operation, no? So gumamit ka ng ammeter. Yung paggamit ng ammeter ay dapat nire-review habang ang laboratory experiment o series circuit at yung voltmeter during laboratory experiment
ay naka-parallel circuit and ginagamitan din ng voltage divider. So maaaring naku-question nyo, ano kaya yung voltage divider? Ito ay kasama sa tinuturo dapat sa lecture. So sa experiment, bago tayo mag-experiment, i-review ko kayo sa lecture ng Ohm's Law. Kasi kinakailangan ma-refresh yun para ma-apply. May apply dun sa ano nyo, no? Sa laboratory works. So ano naman itong tinatawag na procedure notes? Itong procedure notes ay yung tinatawag natin letter A, yung body resistance na nagbabago o nag-iiba-iba sa isang malawak na range, no? Ang mga resistance ay sinusukat habang tinetest at kadalasan yung skin surface ay dapat natuyo, no? Yung tinatawag naman natin na pulse and respiration ay mabagal. And yung tinatawag na ito yung mga medical terms natin, no? Yung sebaceous glands ay nakasara, no? Also, ang electrical contact ay ginagawa sa mga maliliit na area ng dalawang maliliit na meter probes o yung test probe na tinatawag. Yung surface resistance ng skin ay nagiging mas mababa kapag yung skin ay may sweat o pinapawisan. At saka yung internal resistance ay bumababa kapag yung sweat ng glands ng balat natin ay nakabukas at ang dugo natin ay dumadaloy ng mabilis. So, sa ilalim ng kondisyon ng pangangatawan natin, ang isang mabigat o yung live wire ay ginwraps sa pamamagitan ng kamay o yung palad mo, no, ng kamay mo ay nilagay mo sa isang plate na naka-charge. Ang katawan mo ay pinapawisan, ay bumabaksak laban dun sa power switch. So yung distribution frame o yung iba pang voltage source, kinukonsider to na lower voltage at napakadelikado ito o fatal kapag napatunayan ito na fatal, no? Lalo na pag sa mga high voltage. So maraming mga serious fatalities o mga injuries na ang dahilan ay yung tinatawag na non-lethal shocks. Non-lethal shocks, kumbaga hindi ka kayang patayin pero nag-ground ka lang. So, yung muscle natin nagre-react violently sa electrical shock. Kaya nagiging resulta ito na masaktan mo ang katawan laban dun sa dingding, no? Mampas ka sa dingding, umalaglag ka, mahulog ka sa workbench or other obstacle. Yung after effect ng ground at maging dahilan na mabalian ka o magkaroon ka ng serious internal injury. So yung mga voltahe na kasimbaba ng 35 volts ay nakilala na nagkakaroon ng dahilan ng secondary injury. Ground lang yun, hindi ka kayang patayin yun. Kaya lang, kaya ka nung pinsalain. Ang matindi nun, yung humumpas yung ulo mo, kamatay mo rin. Pero hindi ka sa kuryente namatay, sa aksidente. So sa ilalim ng tamang kondisyon, ang mababang voltahe at ang napakataas na kuryente ay napakadelikado. Yung electrical system ng makabagong sasakyan ay mayroong 12 volt potential. Pero nagtataglay ito ng daan-daang amperes na pwedeng dumaloy sa iyo, no? So ang isang aksidente, no, na short circuit sa pagitan ng dalawang mabigat na conductor ay maaaring makapagdala ng kuryente para magkaroon ng burns o pag-init sa skin at muscle natin, no? Ang body resistance ay magbabago ng malawak mula sa estudyante at sa isa pang estudyante kapag mas mabigat kapag yung estudyante ay mayroong less resistance. Kinakailangan din na
matutukan ng ang individual resistance ay nagbabago araw-araw sa isang tao dahil sa variety ng mga factors. So ang mga resistance ay given na average para sa mga actual measurement. So pwedeng i-consider ng isang estudyante yung individual voltage, tolerance o yung pinapayagan para maging mataas at makonclude niya o mapatunayan niya na ang shock hazard ay hindi seryoso o threat. So yung ganung klase ng conclusion, hindi lang yun invalid, no? Yung isipin mo na mababaw lang yung kuryente niyan, mababa lang, hindi ka kayang patayin yan, eh, hindi maganda yung magkaroon ka ng ganung klase ng conclusion. Kaya pinamumukha namin lagi sa mga estudyante namin na kahit nabababa lang yung kuryente niyan o yung voltahe niyan, dapat mo pa rin ingatan. Yun lang mag-ground pa, eh, kinakailangan maging, so, pinako-consider itong mga sumusunod, no? So, hindi ko na hindi ko na papa-assignment to, didiretso ko na to. So, dito na tayo sa operation and application ng ohmmeter. So, bago mo kunin yung resistance measurement ng isang ohmmeter, ipo-position mo muna sa 0 sa ibabaw ng scale yung meter mo, no? Katulad yung nakikita nyo rito. Ayan. Palitin natin. Ipo-position mo muna siya sa 0 adjustment dito. Dito. So, ano yung pinipihit para? Ito ang pinipihit mo dyan. Dito, ito ang pinipihit mo para umabot siya ng infinity. Tapos, pag isinort mo naman yung dalawang test prod, pipindutin mo naman yung 0 adjustment. Ito ito yan, oh. So, ito yung mga scale mo, yan. Ito yung 0 ohm adjustment. Para pag pinag-short mo itong dalawang ito, papalo ito dito Pero kung mapapansin mo, kapag hindi siya naka-0, nandirito lang siya sa side na to. Lakihan natin, ha. Ayan, hindi masyadong makita. Anyway, dito, pag nandirito lang yung yung dito, nandito, hindi umaabot dito sa 0, ito ang pipihitin mo. Ngayon, dito naman, may tendency na hindi umaabot sa infinity katulad nung nakikita nyo rito. Ito yung infinity, yung lazy 8. Pag hindi umaabot dyan itong karayom, ang gagawin mo, pipihitin mo ito. Ito. Ito, nasa gitnang yan. Pipihitin mo yan pakaliwa para ito ay umabot dun sa lazy 8 o infinity. So, ulitin ko, pag pinag-short mo itong dalawang to, yung dalawang test probe na yan, ang gagawin mo, papalo siyempre yan dito, hindi din. Pag napansin mo na hindi umaabot sa 0, pipihitin mo to pakaliwa. Pag lumalagpas naman, pipihitin mo to pakaliwa pag lumalagpas. Pag kulang naman, pipihitin mo to pakanan. Dito naman, kapag pag ito naman hindi mo pinag-short, nakapahinga yan dito. Pero may mapapansin ka. May mga pagkakataon na hindi siya nakaturo dun sa lazy 8. Yung infinity ito, yung lazy 8, hindi siya nakaturo dyan, nakaganon lang siya dito. Ang gagawin mo naman para ma-adjust mo yan, pipihitin mo itong nasa gitnang ito. Gagamit ka ng non-metallic screw na negative o kaya stick para maipihit mo siya hanggang makarating siya dito sa lazy 8. With the positive and negative ohm terminal shorted, together the pointer moving towards 0 ohm is adjusted. No, kapag yung positive at saka yung negative ohm terminal ay pinag-short mo, yung pointer ay gagalaw papunta sa 0 ohm. I-adjust mo yung turning 0 ohm adjustment sa right para pipihitin mo siya ng pakanan pag kulang. Pag sobra naman, pipihitin mo siya ng pakaliwa. Yung ohmmeter pointer ay dapat ina-adjust habang yung ohmmeter range ay
ginagalaw mo. Ano ba yung ohmmeter range? Ito yung ohmmeter range class. Itong nasa baba. Ito. So pag resistance ang mini-measure mo, dapat yung pointer niyan nakaturo dito sa lugar na to. Ay hindi, dito pala sa kulay green. Pag resistance, dito yung nakaturo dapat. Balik tayo dun, no? So, tuwing nililipat mo yung ohmmeter pointer, dapat ina-adjust mo yung range o yung ohmmeter range kapag yung ohmmeter range ay ginagalaw mo, no? So, sa tuwing nililipat-lipat mo ito, nag-a-adjust ka lagi dapat dito. Pakaliwa, clockwise or counterclockwise. Ang mahalaga nasa 0 siya lagi. At dito naman, para for the sake of accuracy, ito naman dapat ang pihitin mo para umeksakto siya dun sa lazy 8. Ang tawag natin dito ay dial infinity knob. So, dahil yung ohmmeter pointer ay dapat ina-adjust mo sa tuwing yung ohmmeter range ay ginagalaw mo. Dahil sa ang ohmmeter scale ay non-linear, ang katanggap-tanggap na pagsusukat ng accuracy ay matututunan nyo kapag yung range ay nagpo-provide ng indication o indikasyon sa right hand at saka sa kalahati ng scale ang nagagamit. So, kapag natetest mo yung polarity ng resistance katulad ng transistor, diode at electrolytic capacitor, ang BOM polarity ng terminals ay dapat na pinagbabaliktad mo. Pinagbabaliktad mo. Anong pagbabaliktarin mo? Ito. Di ba ito yung nandito yung isa? Ito kinalagay. Usually ito kinakabit mo rito. At saka ito dito mo inilalagay. Sa kabila. Ngayon, pagtapalitin mo yan kapag nagme-measure ka ng semiconductor resistance or polarity. Pero meron naman nabibiling mga multi-test na hindi mo na kailangan pagbaliktarin. Ito pala yun. Hindi mo na kailangan pagbaliktarin itong dalawang to. Kasi nakapix siya rito pero may switch. May switch. Usually kapag hindi ditanggal, dalawang klase yung ohmmeter. Yung ditanggal itong test probe at saka yung hindi ditanggal. Usually pag hindi siya ditanggal, meron siyang polarity switch para mag-reverse. So, maliban sa pagsusukat ng resistance, yung 4 na ohm ranges ay nag-check ng line continuity. Di ba pinagawa ko yun ng lamp tester? Continuity lang ang kine-check ng lamp tester. Pero itong multi-tester, wide variety ang nagagawa nito. Nakakapag-check ito ng continuity kung hindi putol yung wire o putol. Nakakakita ito kung shorted and at the same time yung resistance mini-measure nito. Ang mga nagagawa nito ay yung 4 na ohm ranges, na-check niya yung line continuity, short circuit, DC resistance ng transformer, front at saka back resistance ratio ng semiconductor diode ng isang transistor junction. Next is ohmmeter reading. Let us learn how to read an ohmmeter. So, take note, no? Bago ka magbasa ng resistance o measurement ng isang BOM, yung meter pointer ay dapat kinukonfirm mo sa 0. Pinakataas ng ohm scale na may positive at saka negative tone ohm test length na naka-short habang naka-short. So, habang tinutono mo yung 0 ohm adjustment pakanan para mailagay mo siya ng eksakto sa 0, yung pointer ay dapat ina-adjust mo din sa range na ginagalaw mo. Kapag yung BOM ay sinet mo sa R-1 position, binabasa mo yung scale directly. Kapag yung instrumento ay inoperate mo sa R-10 range, minumultiply mo siya sa scale reading na 10. Kapag minumultiply mo naman yung scale reading sa 1,000, minumultiply mo siya sa 1,000. Ganito. Halimbawa, ito, nagbabasa ka rito. Ito yung mga scale marami yung scale na yan.
Meron pang mirror dyan. Sa mirror ka matitingin kung saan yung pointer. Huwag dun mismo sa nakasulat. Kasi yung mirror ang nagsasabi kung saan talaga nakaturo yung needle. So, ilang scale yan, no? Ang daming scale yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 scales itong ganitong klase ng meter. So, ito yung tinatawag natin na range. So, pag nandirito ka, ito yung nagsisilbing tinatawag natin na multiplier. Pag may nabasa kang value rito, imumultiply mo siya dito sa mga range para makakuha ka ng tamang reading, lalong-lalo na sa resistance. Okay? So, mag-practice tayo, no? Para maipaliwanag ng mas malinaw. Dito muna tayo. Okay. Katulad na lang itong pinakikita rito. Ang pinakikita dyan, itong range na, ito, simula rito hanggang dito na reading sa ohms. No? Yung SR, ang ibig sabihin yan, scale reading, no? So, dito muna tayo. Paliwanag ko lang ito. Simula rito sa 5, hanggang dito sa 0, yung formula dyan, highest scale minus lowest scale, tapos bilangin mo ito. 1, bilangin mo mula sa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, or kasama ito maliliit no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nasa denominator yung 10. So, highest scale minus lowest scale divided by the number of scales within that bracket. So, 5 minus 0 divided by 10. So, lumalabas, ang bawat isa nito ay 0.5. O, 0.5 ang bawat isa niyan. 0.5, 1. 1.5, 2. 2.5, 3. 3.5, 4. 4.5, 5. Parang ganon. So, yung scale reading ngayon, paano? 0.5 times the scale reading is equal to 2. Ito yung 2 So, scale reading is equals to 2 divided by 0.5, which is equal to 4. So, paano natin lilinawin yan, no? Ang tinutukoy dito, yung bilang ng mga scale na nandito. Paano mo malalaman yun? Iba yung reading. Kanina dito, gusto kong malaman ninyo kung ano yung reading niya. Ano ibig sabihin? Yung bawat isang ito ay 0, bawat isang scale na to ay 0.5 kung pagbabasihan mo yung simula 0 hanggang 5. So, para malaman mo yung scale reading ng bawat isang yan, kunin mo yung highest scale reading minus the lowest scale reading divided by the total number of scales inside that bracket, which is 10. Yan nakuha mo 0.5. So, gusto mo mangalaman kung ano ang scale reading ng 2. So, ilang scale ang katumbas ng 2? So, since na 0.5 yung bawat isa niyan. So, para malaman mo yung scale reading na katapat ng 2, yung 0.5, i-multiply mo sa scale reading. No? Which is equal to 2. Base dito Ito pinag-usapan. Bakit saan mo nakuha sir yung 2? Ito, 2. Diba? Ako na nga nagtatanong sa sarili ko. Kasi yun ang kadalasang tinatanong. Sir, paano naging 2 yan? Kasi 2 nga ito. Yan. 2 yan. So, gusto mo malaman yung scale reading na katumbas ng 2. So, scale reading is equal to 2 divided by yung katumbas ng isang scale. Yung katumbas kasi ng isang scale ay 0.5 base dito, no? Sa bracket na to. So,
2 divided by 0.5 ay 4. O bilangin nga natin kung totoo. 1, ang bilang kasi, pag ganyan 1, 2, 3, 4. Ayun, 4 yun. So, 0.5, sa 3 naman tayo, nasaan ba ang 3? Ito. O, walang identification kung 3 siya, no? Pero, kukunin mo yung scale reading ng 3. Ilan ba ang katumbas na scale reading ng 3? O, sige nga. Yung 0.5, i-multiply mo sa scale reading, which is equal to 3. Dapat pag binultiply mo siya sa 6, dapat pag binultiply mo siya sa 4, 2 ang lalabas. Kasi napapaloob yung 2 sa 4 na scale reading. Dapat pag binultiply mo siya sa scale reading na 6, 3 ang lalabas. Kasi ang 3 ay napapaloob sa 6 na scale reading. Bilangin nga natin kung totoo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksakto, 3. So, dito naman, no, sa 7.5. Nasaan ang 7.5? 5, 6, 7. Ang 7.5, ano eh? Nandito eh. 5, 6, 7. 7. Ang 7.5, ito, hanggang dito. Ngayon, sa pagitan ng 10 at saka 5, ilan ang involved na scale? Sige nga. 10 minus 5 divided by 10. Bakit? O, 10 minus 5 is 5. Ilang scale ba ang laman simula dito hanggang dito? Bilangin nga natin. 1, dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakayan nga natin para mas, yan, lakayan natin. Bilangin natin ulit. Simula rito sa 10 hanggang 5 hindi natin gagalawin ito. Dito lang. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ibig sabihin, simula sa 5 hanggang 10, napapaloob sa kanya ang 10 scale. Okay, balik natin sa dating size niya. Tignan natin. 10 minus 5 divided by 10 is 0.5. So, gusto mo malaban yung 7.5. Nasaan ba ang 7.5 dito? Sige nga, hanapin na natin yung 7.5. 7.5 lang, hindi na natin dinadamay ito. Dito na lang, hanapin natin yung 7.5. Sa pamamagitan lang ng pagtingin, kita mo na kagad 6, no? 6, 7, plus yung kalahati, 5, 6, 7.5. Ito ay 8.5 dapat. Iko-correct ko lang. So, 7.5 nandito. Yan, yan. So, tingnan niyo yung computation So, 0.5 pa rin ang bawat isa eh. So, 0.5 unknown scale reading is equals to 7.5. So, scale reading is equals to 7.5 divided by 0.5. 7.5 divide mo sa 0.5. Ang equivalent niya ay 15. 7.5 divided by 0.5. 15. So, ang katumbas niya ay 15 scales. So, 15 ang scale reading. Check nga natin kung tama. 15 nga ba? Simula rito sa 5. O, bilang tayo. 7.5 eh. 0.5, 7.5. Simula rito, magbibilang ka. Tignan nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nandito ang 7.5. Mali yung tinuturo rito na nandito dapat siya. Ito ang 7.5. Bilangin ko ulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ito dapat. Okay, kung simula dito naman, halimbawa gusto mo malaman yung 7.5 simula sa 10
simula sa 5, 10, tsaka 5, no? 0.5. Ilang scale dapat? 10 minus 5 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0.5. Diba? 10 minus 5. So 10 minus 5 was divided by 10. 0.5. So 0.5. Ang formula kasi para makuha mo kung ilan. So 0.5 scale reading is equal to 7.5. 7.5 divided by 0.5 is 15. 15 pa rin. Kung kukunin mo dito, no? Pero kung simula rito, ilan sa 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang dapat. 10 minus 5 divided by 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. 10 minus 5 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Divided by 10. So 0.5 pa rin ito. 0.5 times, kasi ang reading dito simula rito ay, kung dito mo pagbabasihan yan, ito ay 1 to 2.5 lang dapat yan. Kung babaguhin mo at gagawin mong 0 to. Kaya lang, yan ay synchronized o synchronous dito. Kaya pag nagsusukat ka simula rito hanggang dito, parang nakukuha mo na rin simula rito hanggang dito. Bakit ka mo? Kasi yung bawat isang scale niyan, katumbas din yung bawat isang scale nito. Meron silang tinatawag na symmetry. Okay? Kaya ang scale reading niya ay 15. Dito ka magbibilang ngayon para malaman mo yung 7.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ang 15 ay yung ito. Ito yung pang-15. So, ibig sabihin, yung 7.5 ohms na reading ay nandun sa pang-5. So, naipaliwanag ko na ito, no? Parts ay BOM. So, dito tayo sa, papalitan nyo lang ito, ha? May exercises tayo, eh. Sir, Oy, sir, ano po tawag sa ganun? alin? BOM, multi-tester. Multi-tester ang tawag dun. Multi-tester or BOM. Pag sabi ng BOM, volt orbiter meter. Ibig sabihin voltage, resistance, meter. Kaso, pangit kasi yung pakinggan kung BOI meter. Actually, tatlo mo namin measure mo dyan. Voltmeter, resistance, tsaka current. So, we are going to have exercises. Palitan nyo to ng 1D. Ako na nga magpapalit. Familiarization of components and symbols. No? So, ito unang gagawin. Para ang objective nito, para matutunan mo yung iba't ibang klase ng electronic symbols at saka yung actual na appearance niya. Para mapabiliarize mo yung iba't ibang klase ng electronic component at saka para maintindihan mo at makarelate ka sa electronics component at saka yung symbol niya. Ano-ano ba yung mga materyales na kailangan? Isang kopya nito, download nyo na kaagad, drawing material, colored pencil, mechanical pencil, and the like. Pero sa kaso ninyo, i-paste nyo na lang dito online yung mga symbol. No, hindi naman tayo drawing class. Kunin nyo online, i-research nyo, i-paste nyo rito. Tapos, print nyo, submit nyo sa akin, ha? Ito mga to. Meron na tayong isa. Okay, na-send ko na yung basic test instrument na handouts. Yan yung magsisilbing handouts ninyo habang tinuturo ko ito. Bukod pa yung notebook, na merong explanation. Yung module.
Bukod pa yung module na ibibigay ko. So, exercise 1. Exercise 2. Dagdagan pa natin. Tawag dito, ohmmeter reading. Papalitan ko to ha. Pangalan nyo, ID number nyo. So, ano ba objective dito? Para ma-develop ninyo yung kakayahan ninyo na ma-describe o makilala nyo yung operating controls at saka mapaliwanag ninyo yung principle at saka function ng bawat control. Para maging familiar ka sa iba't ibang klase ng ohmmeter ranges ng volt ohmmeter meter. At ito ay ma-interpret mo o ipaliwanag mo o maintindihan mo sa scale reading na related dun sa range na ginamit mo. Para makadevelop ka ng knowledge at saka skill, pati na efficiency sa paggamit ng BEOM sa actual o troubleshooting servicing job. Ang mga kailangan mo rito, ito kailangan na kaagad to ha. Provide yourself right away with the BOM. Pero dito, practice pa lang to, given naman, hindi pa kayo kailangan gumamit ng multi-tester dito. Pero I suggest, no, umorder na kayo. Dalawang klase yan, yung Sunwa at saka Sanwa. Pero mahal yung Sanwa eh. Try nyo nga i-order yung online, yung Sanwa. Kasi yun ang kinalakihan kong voltmeter, yung Sanwa. Japanese made yun eh. So, kinakailangan mo rito ng BOM. Or kahit yung drawing lang. Kaya lang maganda kasi yung BOM na mabibili mo, yun ang gamitin mo eh. Kahit na hindi mo pa gagamitin sa exercise na to. At saka para ma-develop mo yung kakayahan mo. Ano ba ako? Kailangan mo rin ng drawing materials, pero sa akin nga, i-paste nyo na lang. Mabilisan lang naman to. I-paste nyo na lang yung mga kailangan. Pero ito, ang kailangan mo nga pala, dito kailangan mo ito, colored pencil, mechanical pencil, eraser, ruler, triangle, kasi magdo-drawing ka rin dito. Kailangan dito eh. So, nandito yung procedure. Alamin mo yung scale reading, yung scale na ginamit, at saka yung range sa pamamagitan ng paggamit ng 4 na ranges ng ohmmeter function ng BOM. I-record mo yung reading sa tamang column. Dito mo ilalagay yung scale reading na kinakailangan para dun sa table na pinapakita dito sa baba. So, i-drawing mo yung ohmmeter scale including the range, no? So, in my experience, this has been very confusing to my student, no? Kaya gagawin ko yung isa. Or dalawa. No? Dito muna tayo sa number 1. Or palitan na lang natin, no? Sa example. So, ngayon, napaliwanag ko na to, diretso tayo dun sa susunod na page. Ito. Ginawa kong 300 ohms. Paano ba gagawin dito? Okay? Ganito. Halimbawa, 300 ohms ang given na resistor mo. Ang actual reading niya ay 300 ohms. Hahanapin mo, ipipredict mo dito kung nasaan dyan yung 300 ohms. Hindi ka na magdo-drawing dito eh. Kasi may naka-drawing na talaga. O punta tayo uli doon. May mga naka-drawing na mga multi-tester dito. Nalalagyan mo na lang ng guhit dito. Dito sa mga scale. Kasi ito ang nakalagay lang na scale yung sa ohmmeter. Yan lang naman kasi ang kailangan. So lalagyan mo guhit kung saan siya tatapat. Tapos lalagyan mo ng rotary switch dito. Magsusulat ka rito kung saan nakaturo. Papaliitin ko muna to have space. Okay, ito yung mga scale. Lalagyan mo ngayon na ito. Lalagyan mo ng mga ganyan. Gagamit ka ng pointer, no? Not necessarily na gayahin mo yung pointer mismo ng tester para pagandahin. Ganito na lang, lagyan mo ng pointer na ganito. Gayahin nyo na lang to. Tapos meron kang red ball pen, ituturo mo kung saan nakatama. So, katulad dito, 300 ohms. Paano mo ko malalaman, mape-predict kung nasaan yung 300 ohms? Saan mo ituturo ito? So, pagpalagay natin na
ituro natin siya. Meron naman aabot naman to sa 300 ohms kung pasasagarin mo hanggang dito. So, try natin siya na ituro sa times 1. Dito tayo assuming the range used is times 1. Ito. Pagpalagay natin dito nakaturo times 1. So, dito nakaturo, you will read as is. Ano ibig ko sabihin? Palakihin ko. Nasa times 1 any number multiplied by 1 will not change the value. Diba? So, halimbawa, gusto ko mabasa siya sa 2, imumultiply ko lang siya dito sa 1. 2 times 1 is 2. Read as is. Nakaturo siya sa 2 ohms. No? Kung gusto ko siyang 3 ohms, nakaturo siya dito. 2, 3, 4, 5. Gusto ko siyang 3 ohms. 3, ang reading mo ang ito nakaturo dito sa times 1. So, times 1 mo, 3 ohms yan. Ngayon, 300 ang gusto. So, in other words, isa sa mga lugar dito yung 300. Tama ba? Isa sa mga lugar dito sa lugar na to, yung 300. Actually, by just inspecting it, kita mo kaagad na ang 300 somewhere here. Sa pagitan nito. Dito. Kita mo kaagad na ito 300. Pero ipoprove mo sa pamamagitan ng paggamit ng tester. So, ano ang unang-unang titignan mo, alin ba ang makikita mo kaagad dito na pwede mo ma-identify? Pwedeng 100. Pero ang pinakamalapit sa 300 kasi yung 200. So ito, itutok mo na kaagad dito sa lugar na to, no? Hanapin mo So paano mo hahanapin? Nasa times 1 ka. Pag ito tinutok mo, nasa 200 na kaagad yan. So dito ka mag-scaling. So, sa pagitan ng 500 at 200. Bilangin nga natin, 500, palitin natin. So, naka-arrange ka na times 1. So, ang hinahanap natin, yung scale reading. Ilang scale reading siya. Ito yung range siya, class. Ito yung range, ito yung scale. Ang range niya, ginamit niya, 100. Ako, ang ginamit kong range, ito, R times 1. Para dito. So, nakagiven kung ano yung sum range mo ilalagay. Kung R times 1, tapos 300, so, ang magiging itsura niyan, ito nakaturo sa times 1. Gusto mo malaman yung scale sa pagitan nitong dalawang to, no? 500 tsaka 200. Actually, kung titignan mo ito, no, medyo kalimutan nyo na muna na hindi ko isinasama ito sa bilang. Kasi naglalagay ako ng 0, tapos 1, 2, 3, 4, 5. And later on, it should be included. No? Bilang ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You have 9 scales. So therefore, paano mo malalaman yung value per scale, no? Yung value ng bawat isang scale. So, ganito lang yan, no? Simula dito, you have 500 minus 200 divided by 9. So that will give you 33 and 1/3. So para makuha mo ngayon yung kung nasaan naka-position yung 300, kakalculate natin, no? Sulat natin ng ganito. 300 is equal to 200 plus 33 and 1/3 multiplied by scale reading. Transpose tayo, no? We have 300 minus 200, which is equals to 33 and 1/3 multiplied by the scale reading, 100, which is equal to 33 and 1/3 multiplied by the scale reading. So the scale reading is 100 divided by 33 and 1/3. Therefore, we get the scale reading equal to 3. So, paano gagawin dyan? Kung 3 ang scale reading mo, ibig sabihin nandito, 1, 2, 3. Ito ang 300 mo. So dito naman, itry naman natin yung simula 500 and then 200. Alamin natin kung ano yun. So turo muna natin kung saan yung 300 amperes. Yun naman pala, yun ang objective. Palitin ko muna ng konti. Uwitan ko red. 200 ay nandito. Bilang ka lang ng 1, 2, dito siya nakaturo. Tapos 300 yan, nakaturo siya sa times 1, no? Okay. So, 300 times 1 is 300 ohms. Ito siya nakaturo. Ito, ano naman ito? Kung malaking linya ito. Hanapin natin kung ano yan. Ganun pa rin.
yung formula ay ganun pa rin, no? So, papalitan mo lang to, no? Palitan mo lang to ng 400. Kung gusto mo naman 400, ang gagawin mo lang, ganun pa rin yung formula. Dito ko na lang isulat, ha? Halimbawa, 400. So, meron tayong 400 dito, no? 400 equals to 200, 33 and 1/3 multiplied by the scale reading. Multiplied by the scale reading. 33 and 1/3 multiplied by the scale reading. So, 400 minus 200 will give you 200. It's equal to 33 and 1/3 scale reading. So, let us solve for the scale reading. So, the scale reading is given as 6. So, dito, so kung mapapansin nyo, ito, magkaiba ang scale nito kumpara dito, no? Pero ito, kasi meron na tayong 300, eh. Kung 400, ang scale reading niya na makukuha mo ay 6. Bilang ka lang ng 6, no? 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, 400 to. Okay? Pag bali yan na yun, no? Isasama mo sa bracket yung outer scale para hindi tulangin. Kaya imbis na 8, 9, no? Yun ang calculation dun. So, voltmeter reading naman tayo, no? Parang tatlo. So, in DC voltmeter reading, ang sabi rito, note, observe correct polarity of the instrument when measuring DC voltage. Gumamit daw kayo ng voltmeter range na kung saan yung maximum pointer deflection ay hindi nawawala sa scale. Kapag yung voltage ay completely unknown, kunin mo yung selector range switch dun sa pinakamataas para huli mo yung voltahe. Kasi sunog yung multitester mo kapag mas mababa dun sa voltahe susukatin mo. Halimbawa, nagsusukat ka ng 15 volts, hindi ka sigurado kung 15 volts yun. Lagay mo siya sa range na 30 volts at dahan-dahan mo siyang ibaba hanggang sa ma-reach mo yung less than 1/10 ng full scale. So kapag nag-ooperate ka sa 0.1 volt range, gagamit ka ng 10 volt scale at yung decimal point 2 places to the left, no? Kapag yung BOMM naman ay sinet mo sa 2.5 volt, unahin ko rito, no? Kailangan may figure, eh. Ito, kuha tayo ng previous. Lakihan natin, ha? Nasa voltage na tayo, DC voltage. So, 2.5, 10, 50, 250. Sa DC ito, DC voltage. So, may sinasabi rito sa problem, no? Yung pinagagawa sa atin. Kapag nag-ooperate ka sa 0.1 volt range, dito, halimbawa dito sa baba, may 0.1. Itong selector switch mo nakaturo sa 0.1 voltage. Gagamitin mo yung 10 volt scale at saka i-move mo yung decimal point 2 places to the left. Ito yung tinutukoy doon. Gagamitin mo daw itong 10 volt scale. Nasaan ba yung 10 volt? Ito yung 10 volt scale na sinasabi. Yan, ito. Simula rito sa 10, 8, 6, 4, 2. Kaya lang, sabi 0.1 eh. So, usod mo yung decimal point ng 2 place. 1, 2, 0.1, 1, 2, 0.08, 0.06, 0.04, 0.02, 0.00. Diba? Ganun yung pangyayari. Kapag yung instrument mo ay nag-ooperate sa 0.5 range naman, gagamitin mo yung 50 volts. O balik tayo ulit dun. O ang ginagamit mo halimbawang range ay 0.5. Ito, kitang-kita rito yung 0.5. Eh. Dito ka titingin sa 50 volts. Ngayon, move mo ng 2 places uli yan. Ang basa mo ngayon dito, 0.5, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0. Ganun ang basa mo ngayon dyan. Kapag yung BOM mo naman nakalagay sa 2.5 range, gamitin mo yung 250. Paano yun? Nandito ka sa 2.5. Gamitin mo yung 250 ito. Mag-move ka ng
decimal places. 2.5, 2, 1.5, 1.5, 0. Gagamitin mo yun. If the DC voltmeter function ng BOM mo, nakalagay yung selector switch mo sa 10 volt, ilagay mo siya sa 10 volt dito, yung switch. So, read as is. Basahin mo kung ano yun. 10 volt na nakalagay. O, yung range mo 10 volt, 10 volt din mo babasahin dito. Kapag yung BOM mo naman nakalagay sa 50 volt range, gamitin mo yung 50 volt. Basa ka rin dito, 50 volt. Ayan, 50 volt. As is. Kasi nakalagay siya sa 50 volt. Pag 250, dito ka sa 250. Pag 1,000, 10. Sa 10 ka magbabasa. Kaya lang, magmumultiply ka na. No? So 100. 10 times 100. 1,000. Mumultiply mo to. 1,000, 800, 600, 400, 200. Mumultiply ka na ng ganyan. Okay, yun. That's all. Tingnan natin ito ulit. Ang pinag-aaralan na natin ngayon class ay AC voltmeter. Ang AC voltmeter ay isang instrumento na ginagamit sa pagsukat ng alternating current voltage. Ang AC voltmeter reading, take note, use AC voltage range kapag gusto mo makuha yung full scale deflection nang hindi ka nawawala sa scale. Lagi mo raw na iset yung selector range switch sa pinakamataas. Lalo na kung yung voltage ay unknown. Siyempre, lalo na sa AC. No? At saka dahan-dahan mo siyang ibababa hanggang sa marating mo yung 110 full scale. Pareho lang din ng DC. So kapag nag-ooperate ka sa 10 volt range, gumamit ka ng 10 volt scale at basahin mo yung scale na red directly. So kung yung instrument ay nag-ooperate sa 50 volt AC range, basahin mo ng red 0 to 50 scale. Parang katulad din nung kanina. Kaya lang, dito ka magbabasa pag AC. Pag AC, ito yung range mo, yung kulay pula. Dito ka. Tapos dito ka magbabasa sa kulay pula. Nagbabasa ka rito, pero dito mo tinitignan. Pag DC, nagbabasa ka pa rin dito, pero dito mo tinitignan. Ngayon, for accuracy, huwag mo tignan yung tinuturo ng karayong dun mismo sa karayong. Tignan mo yung salamin. Salamin to, klase. Tignan mo yung salamin na tinuturo niya. Yung reflection. Mas accurate yun pag yung salamin. Okay? Tapos, tuloy natin lang, no? AC voltmeter hanggang current tayo. Pag 10 ka, pag DC current meter, ammeter, yung instrument na gagamitin mo sa pag-measure yung electric current. Yung basic unit ng measurement ay milliampere at saka ampere na naka-capital letter. Ang kadalasan ay yung panukat mo ng current ng electronics sa milliampere. DC current meter reading, kapag nag-ooperate sa 50 microampere range, yung utilized, gagamitin mo yung 0 to 50 black scale. Ganito. Halimbawa, current. Gagamitin mo itong black scale 0 to 50. Kapag ang current kasi nandito eh. Oh. Sa bandang dito sa baba eh, yung current. Anyway, machi-check nyo naman sa ohmmeter nyo yan. So sabi, when operating from 50 microampere, basahin mo siya sa 0.50 black. Pag 2.5 milliampere, basahin mo siya sa 0 to 250. Parang kapareho rin yung kanina. So magbibigay na ako ng panibagong activity, no? Ito, next week, resistor color coding na tayo. Pero within the weekend, itutuloy ko lang yung pagre-record ko, sisend ko sa inyo. Okay, hanggang doon muna tayo sa pagpa-practice ng voltmeter reading, no? Exercise number 3. DC and voltmeter reading. So, ito yung mga objective, basahin nyo na lang. Tapos, scale use. Okay, range, DC to 2.5. So, magbibigay akong example dito, no? So, parang ganun din, kaya lang, kakaiba yung gagamitin nyo, no? Ganito yung gagawin nyo. So, dito sa exercise number 3, ito ay DC and AC voltmeter reading. Paano gagawin?
So, scale use, 0 to 250. Ano yung ibig sabihin ng scale use na 0 to 250? Dito ka titingin. Halimbawa lang to ha. Ito. Halimbawa, ang scale mo na ginamit ay, halimbawa yung scale na ginamit mo ay 0 to 250. 0 to 250. Ito hanggang dito. Yan ang ginamit mo. So, yung kaparehas niyan, i-share ko sa inyo dito sa kabila. No? Ito na-discuss ko na ito kanina. Ito. Makapagbigay na ako ng example dyan. Ito naman, no? So, ngayon, ang ma-encounter nyo dyan sa binigay ko, range use. Ang range use given na, no? DC voltage 2.5. Ibig sabihin, magbabasa ka rito sa voltmeter mo, ito yung mga procedure. So, ang given ay wala ako DC voltage 2.5. So, saan ka titingin? Tingin ka dito sa voltmeter, DC voltage 2.5. Dito ka sa 250 titingin. No? Kung 2.5 yan, move mo ng 2 decimal places. Kaya ang mangyayari, ang scale use, 0 to 250. Yung pinakita ko kanina, doon ka titingin, doon ka magbabasa, DC ito, sa taas mo babasahin yung scale, yung kulay itim, hindi yung kulay pula. Ha? Multiplier ngayon. Paano ngayon yung multiplier? Parang katulad din nung kanina. Yung multiplier, 250 minus 200 divided by 10. Diba? 0 to 250 ang scale use eh. Kaya kunin mo 250 minus 200 divided by 10. Hindi tayo magkakaroon ng problema dyan kapareho ng sa ano natin, no? Kapareho ng problema dun sa ohmmeter. Kasi symmetric lahat yung scale niyan. So tingnan natin. Tingnan natin ha. 0 to 250. Tumingin tayo dito sa mismong scale. So 0 to 150, dito ka titingin. Meron ka dito ka titingin, no? Gagawa ka ng ganito. 0 to 250, nasan yung 0 to 250 natin dito? Ito, 0 to 250, ito nasa babang to. Pero dito ka magbabasa sa taas. Pero ito yung 0 to 250 mo. Paano ngayon yan? Ganito, no? From 0 to 250, pare-pareho yung bilang ng scale niyan. So, pwede namang dito ka nilang sumukat. Pareho lang naman yung divisor niyan, no? Yung divisor nga. So, paano yun? Between 250 at 200. At saka 200. Ito. Between 250 at 200. Gusto mo malaman yung deviation niyan. So, paano gagawin mo? 250 minus 200, ang pagitan ng mga scale na nasa pagitan ng 250 at 200 ay ilan? Hahanapin mo. So, 10 ang laman na scale simula sa 200 hanggang 250. Ngayon, ang gagawin natin, 250 minus 200 kasi you will read as is kasi ang scale mo 0 to 250. 250 minus 200 divided by 10, 5. So, ibig sabihin, ang bawat isang scale na yan ay nagtataglay ng 5 scale. Ang bawat isa, ang basa mo dyan, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, and so on. Scale reading. Ang formula ng scale reading is equal to scale reading times the multiplier, which is equal to the actual reading. So, 0.05, ano yung scale reading niya?
Ang scale reading, yung actual na babasahin mo kung nasaan siya, no? Pagpalagay natin na 7. Kasi ang gustong ipabasa sa iyo, yung actual reading kasi ay 1.5. Yung actual reading ay 1.5, no? Nasaan ang 1.5? So, scale reading times multiplier times actual reading. No? Ganito. Scale reading times actual reading divided by multiplied by the multiplier times the actual reading, magiging ganito, 2.5 minus 250 minus 200 minus divided by 10, 5 yung multiplier, pagkuha mo ng multiplier. So, 250 minus 200 divided by 10. Kasi 10, 5 ang multiplier mo. 5 ang multiplier mo. So, paano mo makukuha? Since 5 ang multiplier mo, kunin mo yung scale reading. Actual reading divided by the multiplier. Ang actual reading natin, halimbawa, ay $1.5. 1.5, binuray. Ang actual reading natin ay kasi nakaturo siya sa 250 kanina. Dali lang ha. Ito yun, no? Scale reading times the multiplier. Multiply is equal to the actual reading. So scale reading is equal to the actual reading divided by the multiplier. So ang nakuha natin na multiplier, 2.5 minus 2 divided by 10. No? Nasaan yung 2.5? Dito, no? Basa mo rito 2.5 minus 2 divided by 10. Hindi 250 ang basa mo, no? 2.5 minus 2 divided by 10. Kasi kung titignan mo rito, ang scale na ginamit mo 250. Pero babasahin mo siya base dito sa pinakikita sa example. Ang gusto mo pabasa sa iyo na 2.5 range use. So yung range na ginamit mo ay 2.5 lang. Kaya hindi mo ang scale na ginamit mo 0 to 250 pero hindi mo siya babasahin na 250 kundi 2.5. Ang nakuha ay 0.05. So ang scale reading ngayon ay 7. 7. So paano nakuha yung 7? Scale reading, actual reading divided by the multiplier. Ano yung actual reading natin? 2.5 minus 2 divided by 10. 0.05. No? Divided by yung multiplier. Paano pagkuha ng multiplier? Din mismo sa 250. 250 minus 200 divided by 10. So, yung multiplier mo ay 5. So, yung actual reading mo, which is, ito, no? .05 yung multiplier mo, no? Ito yung formula ng multiplier mo. Kasi sa pagitan ng 2.5 tsaka 2 eh. 2.5 minus 2 divided by 10, kuha mo 0.05. Diba? Kaya pag minultiply mo itong dalawang to, 7 times 0.05, 0.35 ang makukuha mo. 7 times 0, 0.35 kasi ang pinapahanap sa iyo 0.35. So scale reading 7. Ano ibig sabihin? Magbibilang ka ng 7. Saan ka magbibilang ng 7? Simula rito.
1, magbibilang ka ng 7 eh. Bilangin mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nandirito yung 0 point. Nandirito. Dito ka pala magbibilang sa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nandito yung 0.35 mo, no? Ito. Yung 0.35 na hinahanap sa actual reading, nakalagay kasi rito, 0.35. Sample ko lang yan. Halimbawa, ang pinahanap sa iyo, kasi voltage to, ang pinapahanap ko sa iyo ay 0.35 volts. Pero sa actual, 1.5 yung pinapahanap ko eh. Sample lang to. Halimbawa, pinapahanap ko 0.35 volts. So, paano mo gagawin mo dyan para makuha mo yung 0.35 volts? Ito yung actual reading. So, kunin mo muna yung multiplier. Paano ba pagkuha ng multiplier? Punta ka rito sa scale na 0 to 250. No? Gusto mo malaman yung scale, yung bawat isang scale ng scale na yan, no? Gusto mo makuha kung ano bilang ng bawat isang yan. Dito sa 250. So, sa computation natin, sa 250, yung bawat isang scale na yan, lumalabas na 5. So, since na 5 yung bawat isang scale na yan, scale reading times multiplier is equals to actual reading. So, solve for the scale reading. Yung kasi ang kailangan natin dito. Scale reading, actual reading, 0.35 divided by 5. Ayun, lumalabas na. So, scale reading, 0.05 multiplied by 7. 0.35. So, yung scale reading, actual reading, 0.35 divided by 0.05. 7. Nasa 7 siya. So, kung nasa 7 siya, dito mo papakita yun, no? Dito ka magbabasa, 0.35, nasaan yung 7? So, mumultiply mo lang ito dito, lalabas dapat 0.35. So, 7 ang scale reading niya. Nasaan ba ang 7 na scale reading? Sa 0 to 250. Puntahan nga natin yung ano, sa 0 to 250, bilang ka ng 7. Dito ka nakatingin sa baba, pero dito ka nagbibilang. No? Sa 250. Bilang ka ng 7. Ito, nakaturo siya sa 2.5 eh. Bibilang ka ng 7. Wait lang ha. Okay class, ito 30, ito 50 to eh. 50. So, kung correct ko lang to, dapat ito nakaturo. Bilang ka rito. Ibilang tayo rito, no class? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ito yung 7 eh. Para sa 0.35. So dito tayo nagbabasa. Hindi dito, hindi dito. Pero ang tinitignan natin yung 250, 0 to 250. Kaya dito tayo magbabasa. Ito yung pampito. Dito. Ito yung pampito ha. Dito. Nakaturo siya sa 2.5. Kaya kung titignan mo yung table mo, ito 0.05 times 7. Ayan. So stop ko muna rito class. Ang gagawin ko kasi, itutuloy ko ito, i-record ko, sisend ko na lang ito sa inyo. Magsisend ako ng video nito, pero itong mga files na naka-PDF, yung module, tsaka yung mga exercises, sisend ko na para magawa nyo na ha.